Ito na ata guys yung masasabi kong pinakamalalang accusation na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban dito kay House Speaker Martin Romualdez at sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Lakas ng impact niya eh. For the political survival ba yung ginagawa mo, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kailangan mo pang sirain ang reputasyon ni House Speaker. Biruin nyo guys, ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakikipagsabwatan daw ho si House Speaker Martin Romualdez sa rebeldeng komunista para daw ho sa plano niyang pagtakbo sa national election bilang presidente sa 2028. Grabe naman to, FPRRD. Napaka-baseless ng accusation mo. Wala ka man lang pinakitang facts dyan or ebidensya na magpapatunay na nakikipag-usap itong si Romualdez sa mga komunista. Kasi guys, ganito yung Philippine politics. Kapag siniraan mo yung tao, syempre, madaming marites dito, madaming maniniwala kahit wala namang factual basis. Kasi karamihan din sa mga Pinoy, hindi nang fact check. So anyway, binalita pa ng mainstream media. Ito na nga, sinisira nila ang reputasyon ni House Speaker Martin Romualdez kasi guys, para sa akin, ginagawa nila itong political survival para makakuha sila ng suporta sa mamamayang Pilipino, sa AFP, sa PNP. Gagawin nila ang lahat para masira ho ang administrasyon ngayon. Ano yung sabi ni PRRD? Ano yung banta niya? Walang kritik sa administrasyon na to. Ako yung magsisilbing bagong muka ng opposition. Sinabi niya yan right on the way, ginagawa niya na. He is not joking. Talaga nga namang ginawa niya na. So anyway, papanood ko sa inyo tong balitang to. Ay, actually, malalim na yung gabi ngayon. Hindi ko na dapat ako magko-content. I mean ako, hindi na dapat ako magko-content kasi malalim na yung gabi. Pero right away, nung nakita ko tong balitang to, sabi ko hindi ko pwedeng ipagpabukas to. Kailangan on time, maipakita ko to sa inyo. Muling nagbigay ng mga kontrobersyal na pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Duterte, nakikipag-alyansa umano si Romualdez sa mga rebelding komunista para sa plano nitong tumakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ngunit sa kabila nito, hindi naman anya siya nababahala dahil nandyan ang Armed Forces of the Philippines na tumitingin sa sitwasyon. Guys, ginamit niya dito ang Armed Forces of the Philippines. Humihingi siya guys ng simpatsya. And if you will remember guys, he calls the AFP, PNP to destabilize the democratic system of our country. Tinawag niya ang PNP, ang AFP para sa kanyang personal political interest. Pinalaan din ng dating Pangulo ang publiko na magbantay sa militar at sa Philippine National Police sa gitna ng mga kamakailang nangyayari sa politika, lalo na sa House of Representatives. Sinabi nito na kailangan ang masusing pagtingin sa sitwasyon, lalo na ang mga kongresistang sangkot sa mga umuusbong umanong alyansa sa pagitan ni House Speaker Romualdez at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na anyay miyembro ng Communist Party of the Philippines o CPP. Nag-aalala si Duterte sa lumalabas na nasabing posibleng koalisyon ng mga ito at ang Progressive Bloc sa paghain ng reklamo laban sa kanya. Guys, ganito. Kasi madaming mga dilawan ang mas gusto ho si Pangulong PBBM kesa dito kay Duterte. Kasi yung term ho ni Duterte nagsilbing nightmare sa kanila kasi nawalan sila ng boses, press freedom kahit din ho yung mainstream media. Kaya much better pa daw sa kanila si Pangulong PBBM. If you will remember yung sabi ni Trillanes, he will help the administration to finish the term ng walang anomalya. Tutulungan ho. Hindi ko alam kung Magdalo na group niya or yung liberal na yan. Basta anyway, tutulungan ho ni Trillanes at gusto niyang matapos ang termino ni Pangulong PBBM ng matiwasay.
ano yung sabi din ni Malutikia? Mga toxic daw tayo mga pulahan at mga dilawan kasi nagkakampihan na daw tayo. Paano hindi magkakampihan? Magkakaparehas kami sa ideolohiya in terms of West Philippine Sea. 'Di ba? Sa justice system natin, sa EDCA. Pero hindi naman all the time. Kasi when it comes to martial law, iba pa din yung ideology ng mga dilawan na to. Pero dyan sa sa West Philippine Sea, sa EDCA, sa justice system, pare-parehas ng ideolohiya itong mga dilawan at itong mga pulahan. At saka guys, hindi ko din ini-expect na itong mga kalaban namin noong panahon ng eleksyon, siya pala yung magiging kakampi namin ngayon. At itong mga tinuring namin kakampi, hindi ko rin ini-expect na itong mga DDS ang magiging kalaban namin. So, natatakot ho si Digong kasi sa madaling sabi guys, aminin natin, takot malamangan itong si Kadigungan sa power. Kasi nung panahon niya, talagang kinamay niya, pinasakamay niya ang kapangyarihan, gamit na gamit. Ngayon na nawala na siya sa pwesto, ang nagsisilbing ginto na lamang ho sa kanila ay si Vice President Sara Duterte. Kaya lahat ng political movement, mapa-negative or positive, ginagawa niya para maisalba ang politika ng mga Duterte. Kasi anytime pwede siyang babalikan ng mga taong inalipos na niya noong siya ay presidente pa lamang. Sa kabilang banda, sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na bilang Speaker ng House of Representatives, ang kanyang prioridad ay ang pagtataguyod ng pagkakaisa at kolaborasyon sa lahat ng aspeto ng politika. Pagtutuunan din anya niya ang pagpapabuti sa kalagayan ng bansa at mamamayan kaysa makinig sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya ng mga kritiko, lalo na ang balitang pagtakbo niya sa darating na presidential elections. Diba? Imagine, tingnan nyo kung ano yung mindset ng mga Duterte at mindset nila Romualdez at nila Pangulong PBBM. Ang mindset nila Romualdez ay tulungan ang ating bayan kasi iniluklok sila sa pwesto ng mamamayang Pilipino. Itong mga Duterteñas for the sake of the money and for the future election. You see the difference of them? Imagine, yung si Duterte ang tapang lang magsalita eh. Sobrang tapang magsalita sa kapwa Pilipino, tinitiris niya. Pero sa ibang bansa, sa China, kulang na lang dilaan niya yung sapatos ni Xi Jinping. Nakakalungkot. So, Duterte, tapos na ang political power mo, tapos na ang political career mo, VP yung anak mo, walang impeachment na sinusulong. Lilinawin ko lang. Sila Castro lang din yung may gawa niyan. Huwag mong isisi kay Pangulong PBBM at kay House Speaker Martin Romualdez kung ano man yung politikang problema ng pamilya nyo. Kasi inamin din ni Sara Duterte, 'di ba, na yung pamilya nila ay dumadaan sa rough patch problem. So, labas na kami dun. Kung yung problema nyo ay pera, buti nga kayo, problema nyo, pera, confidential funds, kami, lahat problema namin. So, ibigay na lang yan, pera lang din naman yan, 'di ba? Ibigay na lang yan sa ibang ahensyang mas nangangailangan. Kasi guys, hindi naman maghihimutok si Duterte kung hindi dahil to sa confidential funds. Nagsimula lang ang lahat ng to dahil sa confidential funds. At kung inaakala mo na kaya mo pang kontrolin ang mga kongresista ngayon, mga House, or yung Senate, nagkakamali ka. Kasi ang dating tinuturing lang napakalakas, ngayon, wala na, paurong na. Paano kasi yung pag-uugali mo, hindi rin maganda. Nakalabas ka na nga sa pwesto, hindi mo pa inayos yung pag-uugali mo. Sino mag-i-stay sa'yo? 'Di ba? Anyway, para sa akin, nightmare kasi ni Kadigungan ang matalo sa laban. Nightmare niya yan na, yung fear niya ba, na hindi na siya ulit magkakaroon ng power. Kaya, yung anak niya, nilalakad niya to the point na kahit masira ang political names nila, kahit makasira siya ng tao, ay wala siyang pakialam. Anyway, tama na yung pang-iinsulto, Digong.
tama na, hindi maganda, hindi nakakabuti para sa ating bayan. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.